Alright mga anak, since na may mga nag-forward sa akin tungkol sa issue with Jim Paredes at saka yung mga nag-rally na mga members of Duterte Youth sa EDSA. At dahil nga sa pinipilit nila na dapat hindi daw sila pumunta doon, kundi doon lang daw dapat sila sa Luneta o kaya sa Rizal Park. Well, para sa akin, hindi ako magsasalita in order to defend Duterte o kaya kung ano yung mga pinaglalaban nilang event o kaya dahil nga sa they are celebrating yung EDSA Revolution. Hindi yung point dito. Ang point ko ay kung tama ba o hindi ang ginawa ni Jim Paredes. Well, since nakapagsalita ako noon dati about Duterte, and then later on I realized, without having to think kung sino-sino yung mga nag-brainwash sa akin, o kaya kung ano-ano mga pinapalabas sa media, and then when I came to my senses na kailangan ako mismo ang kinakailangang humusga kung ano talaga ang tama at kung ano talaga ang totoo. But that's not even the case here. Ang case dito ngayon ay kung paano violate ni Jim Paredes ang karapatan bilang pantao at ayon na rin sa ating human rights at nandoon sa ating Philippine Constitution na meron tayong karapatang mag-rally, meron tayong karapatang pantao. Katulad nung ginawa nila, I didn't see any violation na ginawa ng mga batang ito. They were there not to provoke, they were there not to create any damage. They were there not to destroy kung ano man yung event. As a matter of fact, 7 lang sila. Bakit ganun na lang katakot yung mga partido ni Jim Paredes, lalong-lalo na siya? Kung talagang siya ay totoong sinasabi niya na matapang dahil sinabihan niya sila na sila ay duwag, sino ngayon ang nagsilbing duwag sa harapan ng mga mamamayang Pilipino? First of all, siya yung nakakatanda at siya na mismo ang nagsabi na siya na ay isang senior citizen. So, paano ka nga naman igagalang ng mga kabataan kung ang mismong senior citizen na katulad mo, Jim Paredes, ay ganun ka umasa sa mga kabataan? Kung gaano ka katapang na sinasabi mo, bakit yung mga bata ang pinagsabihan mo ng ganun? Bakit hindi mo diretso kung ano yung gusto mong sabihin kay Duterte na look at me, pakita mo sa kanya kung gaano kakatapang. Hindi yung ibabaling mo sa mga walang kamuwang-muwang mga tao o kay mga kabataan na nandun at doon sila pagsasabihan ng mga ganun. That's not right. Kung totoong matapang ka, sabihin mo. Mismo sa harapan at sa mukha ni Duterte, kung talagang totoong matapang ka. Hindi yung dadaanin mo pa sa mga kabataang mga ganun. 7 lang sila. Ha? And all I can see is, based on the video na nakita ko, ay, nandun lang naman sila, nakahawak lang ng banner, tapos Diyos ko, kinuha nyo pa kung ano yung banner na hawak-hawak nila. Yun lang naman ang kanilang sandata doon, wala na, diba? At saka yung pagganon lang nila, oh. Ha? Why were you threatened through that? Di ba ang mga nagrarally may banner? Di ba ang mga nagrarally, kung ano yung mga karapatan nila, they have to go there? Wala naman silang ginawang commotion o kaya trouble. Wala akong nakitang ganun. And they didn't have
Ha? They didn't have to be insulted like that. Especially on national television, dahil andun din yung mga media. Gusto mo bang ganun na makikita ng mga tao, lalong-lalo na sa ating mga artista? Is that the way how to treat these ordinary people? Kinikilala ka na isa ka sa mga celebrities na tinitingala, ang dami kang mga sumusuporta, but that's not the way. To show as a good example, para ipakita mo kung gaano mo ipaglaban kung ano rin yung karapatan mo. Ngayon, I am not saying that you don't have any right kung ano yung paglaban, kung ano yung karapatan mo. But, to malign the reputation and to insult these young kids, at inagaw mo kung ano yung kanilang karapatang pantao na mag-rally, samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo or anybody else, they were just exercising their rights. Kung nagkatundon sila sa EDSA nag-rally, so what? Oh, di ba? Nung kapanahon ng EDSA Revolution. Oh, pasalamat nga, pinagbigyan tayo noon ni Marcos ng karapatang pantao at we were even allowed to go there sa EDSA para mag-rally. Samantalang nung si Pinoy na ang nandyan at umupo, wala na tayong karapatang mag-rally. Ha? Sinaraduhan lahat kung ano yung mga binarikadahan na lahat. Is that right? Tingnan nyo. Binarikadahan nyo kung ano yung mga dapat na entrance noon para kung sino yung gusto mag-rally, makapasok. Hindi. Pati yung EDSA Shrine. Tinakpan nyo ng mga kung ano-anong binarikada ninyo. Mga pulis, mga kung ano-ano. So, meaning to say, tinanggalan nyo na talaga sila ng karapatan. Ngayon, 7 na nga lang yung pumunta roon. 7 na lang. Meron naman silang karapatan para ipaglaban kung ano yung pinaglalaban nila. They will not even be there kung wala silang rason. Everybody has got his or her own reason kung bakit nagrarally. Meron pinaglalaban ng isang tao. At karapatan niya yon. As long as they were not violating any rule. At sinasabi niya nag-provoke. Nag-provoke yan ng ando lang nakaganon tapos nakahawak lang ng banner. My goodness. Filipinos, wake up. Nasa inyo na ngayon kung paano nyo husgahan itong si Jim Paredes. Ito ba talaga ang isang tao na dapat nating paniwalaan at dapat nating sundin at dapat nating pakinggan? So, nasa inyo na yon. Okay?